Hindi tugma sa datos ng krimen ang pananaw ng publiko kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief, Police Colonel Allen Reyco, bagamat lumalabas sa social media ang tila sunod-sunod na krimen na nangyayari sa Metro Manila, hindi aniya ito sumasalamin sa buong bansa. Nanindigan din ng PNP na nananatiling mababa ang crime incidents sa Pilipinas. 20.6% ang ibinaba ng 8 focus crimes. Ito ang in-identify natin as an index para makita po natin kung maguluman o payapa ang ating pamayanan. Now, yung po sa sinabi ninyo, not saying na sa Metro Manila ay magulo. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng Pilipinas? It's not Metro Manila. Maging sa Metro Manila, aniya, ay bumaba ng 7% ang crime rate, habang 50% naman sa ibang mga rehiyon. I understand that the perspective of the people is often shaped by what we see and hear in the news. Meron pong several na high-profile and sensational cases na nangyari. And we understand, we do not discount this. Naintindihan namin that this created doubt, this created anxiety, this created fear among the people. But this does not reflect the whole situation of the country. Kaugnay nito, sinabi ni Police Colonel Co na mayroong disconnect o hindi aware ang komunidad sa datos ng crime reduction na naitatala ng PNP. This is the actual data, this is what you are feeling. May fear, may sense na magulo, na napakagulo. Ito po ang may disconnect. Ito po ang tatrabahuin namin para ma-connect. Para kung ano yung data, ito po ang ating nararamdaman. Noong nakaraang linggo, umani ng batikos ang PNP kaugnay ng magkasunod na pagpatay sa 2 driver ng motorcycle taxis sa Cavite at Caloocan. Sinabi ng opisyal na bago ang naturang modus at naghahanap na ang PNP ng estratehiya upang hindi na maulit ang mga ganitong krimen. We treat yung nangyari sa mga riders as an emerging threat bago po itong crime. And we understand that we need to strengthen yung systems natin in handling this. Kagaya nga po, nakipag-usap na tayo sa ride-hailing services, nakipag-usap na tayo sa regulatory bodies that regulates itong operation ng mga operation ng mga ride-hailing or motorcycle taxis. Hinikayat din ng opisyal ang publiko na agad na tumawag sa 911 emergency hotline para sa agarang ikadarakip ng mga kriminal. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon.